Alam nyo yung pagkaalis ni Magalong, ang laking dagok niyan sa kredibilidad ng ICI. Hindi dahil wala siya roon, di ba sinasabi naman nila, hindi lang naman si Magalong ang ICI. Opo. Oo, pero ang impresyon po ng mga tao, dapat si Magalong talaga ang nag-lead. Sapagkat may track record na po si Mayor Magalong na kahit siya noong nasa Board of Inquiry about Mama Sapano, lahat ng pressures na wag niyang idamay ang Pangulo ay naroroon. Opo. Pinakita namin yan. Pelikulang Mama Sapano. Hindi siya bumigay. He stood his ground. Di ba sabi pa niya? Opo. If this is what it takes to get out of this with my integrity intact, wala tayong magagawa. Kahit hindi niyo na ako i-appoint na Chief PNP, walang kwenta sa akin basta ilabas ko ang katotohanan. At hindi siya bulag. Hindi siya bulag. Kaya nga noon sabi ko, di ba, natatakot ba kayo kay Magalong? Ba, in-appoint ba? Okay naman pala. Mukhang nagbabago na si... Pinatikim lang, dalawang araw lang. Si Pangulong Marcos. Baka gusto na nga niyang magkaroon ng honest to goodness effort to rehabilitate the family name. Mukhang natauhan na, hindi pa pala. Ayun. Sorry po, Mr. President, at umasa ako ng malaki sa inyo. Nabudol na naman for the second time. Alam mo, grand plan nila yan eh. Alam mo yon, na yan ay... Alam nyo, ito nakikita ko dyan eh. Baka malisyoso lang ako. Sana hindi. Kasi di ba, malaking setback sabi ng Supreme Court. Kasi ang talagang plano ay to knock VP Sara Duterte out of contention for the presidency sa 2028. Ang pang nandyan yan si Sara, walang pag-asa kahit sino. Lalo na si Risa Ontiveros. Laging kulelat nga yun sa mga senador eh. Anyway, di medyo naunsyami. Dahil nga sinabi ng Supreme Court ay, naku, unconstitutional. At maraming senador ang nagpasya na sumunod, na nararapat lamang sumunod sa desisyon ng Korte Suprema na nararapat lamang. Opo. Lahat, di ba? 5 lang ang hindi bumoto. Yes. Yung mga nag-aral sa One Ball University, yun lang. Anyway, di may problema. Then lumabas yung flood control. Ewan ko kung bakit biglang lumabas yan. From BBM himself. Kaya yun yung unang-unang pagkakataong muntik na ako maniwala na sincere na siya. Oo. Pero mo, siya nag-expose ba? Okay itong Pangulong to ha. Mukhang natauhan na ha. Tuloy-tuloy. Oo. And then, so anong nangyari? Saan mo ngayon kukunin yung panuhol mo sa mga nasa House of Representatives na pumirma ng panibagong impeachment pagdating ng February 6, 2026? Dinawala na ng source. So may problema. Pero mukha yata dinidiskarte nila diskarte nila nakita ko, di ba? Ang galit ng mga tao. I-diffuse natin, gawa tayo ng ICI, pakita natin na nakikinig tayo sa oposisyon. Okay. Truth Commission, basically. Yan, August 18, 2025 pa, yan na ang panawagan namin. Opo. Oo, nagulat nga kami nung biglang sumunod eh. Okay. Okay. Pagkatapos, nag-imbestiga na si Senator Marcoleta. Kaso mo, hindi nila gusto yung pinagtutunguhan ng investigasyon. Madadama yung mga kaalyado nila sa House. Na naman. Kasama na si Saldico na babanggit na papunta na kay Romualdez. Diba? Anong ginawa nila? Nagku sila sa Senado. Yang mga nagsagawa ng kuna yan, mga mga magkakaibigan sila. Opo. Mga pals sila. At tawag sa kanila Ku-pals. Ku-pals. Oo, kasi mga kaibigan sila ng Ku-pals. English yan. English. Ku-pals. Yan. Kasi Mga Tagalog Ku-pals hindi sila. maganda Yan. Okay. So, napalitan. Hindi lamang si Chis Escudero, 2 abogadong pinalitan. Senate President, sapagkat nakakaintindihan sila ni Marcoleta, hindi dahil magkakampi sila, ngunit pareho silang abogado. Yes. Pareho ang trend of thought nila. Pinalitan yon ni ng the most distinguished alumnus ng One Ball University. Magaling yun. Na alumnus ng One Ball. Si Tito Soto. Nilagyan Artista. ng isang senador yung Blue Ribbon na
nakita nyo naman, tuwing po papalihis na sa Malacanang yung usapin, iniiba niya yung usapan. Umikot na. O ano nangyari? Ito ang nagulat ako dyan, ha. Kaya tingin ko meron na namang dinidiskarte ang administrasyon. Ang daming sinabi ni Diskayang mga congressmen. Okay. May mga sinabi rin yung si Alcantara at si Hernandez ng mga senador. Opo. Bakit yung mga senador lang ang finreach yung account, si Jinggoy at saka si Joel Villanueva? Bakit ang iniimbestigahan lang mga senador? Si Jinggoy, si Joel Villanueva at saka si Cheese. Hindi ba ang daming sinabing congressman? Bakit sa dami ng sinabi ng congressman, si Saldico lang? Mukhang si Saldico na sineset up nilang sacrificial lamb. Kung merong sacrificial lamb sa Senado na si Diskaya, si Saldico sa House. Ayun. Baka tapos pinalitan nila yung speaker para kunyari, nakikinig sila sa sigaw ng taong bayan. Pero yun din yun eh. Huwag mo sabihing mag-iibang takbo dahil si Boji D. Nananaginip tayo. Ano ang ginagawa nitong mga taong ito? Opo. Patungo sa next impeachment. Since ang DOJ ang nag-iimbestiga, ito mo naman, pambihira naman, ito mo, ang tirada nila, kitang-kita nyo yung galawan, ang kakasuhan lang daw ng NBI ay si Chis Escudero, yan, kita mo naman, Saldico. Sa dinami-dami ng congressmen, dalawa lang ang kakasuhan, si Saldico at saka yung babae, si Mitch Kahayon Uy. Yun lang ang kakasuhan sa dami. Ang daming sinabi, di ba? Opo. Ni Diskaya, Bago si Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Sinama pa si Bong Revilla para sabihin hindi lang yung incumbent. Bakit at itong apat na incumbent na ito? Para meron silang panakot na etong mga to yung mga anti-impeachment Di ba? Etong tatlong to. Meron silang leverage laban sa mga senador na ito. Kita mo, ang mga nirekomendahan, dalawa lang congressmen bukod kay Saldico, si Beng Kahayon, bago may Beng Ramos, may alias Mina. Wala, puro mga DPWH na to, di ba? Yun ang mga nakalagay. Panakot yan para sa next impeachment, sasabihin nila sa mga senador, kung hindi kayo boboto for impeachment, kakasuhan namin kayo. Yun Grabe, yun, no? ng DOJ. Bago, baka maging ombudsman pa si Remulla, patay na. Kompleto na, wala ka nang tatakbuhan. DOJ, ombudsman. Kung sa Korte Suprema, of course, independent yan. Kaya lang, syempre, ang proseso sa Korte Suprema ay mabagal. Eto pa, part niyan. Kita mo, di ba sinasabi ko, gagawin niyang leverage laban sa mga senador. Opo. Para sa susunod na impeachment trial. Bumanat na yung kanilang hitman ng Malacanang sa Senado, si Lacson. Sabi niya, halos lahat daw ng senador ay mayroong insertion sa yung General Appropriations Act ng 2025. May insertion daw, halos lahat. Anong hidden message niyan? Halos lahat kayo pwedeng kasuhan. So, umayos kayo. Sumunod kayo sa Malacanang sa impeachment. Yun lang ang naiisip ko kasi kitang-kita nyo yung galawan Parang chess yan Dapat ilang moves ahead ka di ba? Di ba? Ayan na Bago ito mismong yung ating favoritong congressman sa ngayon, si Terry Ridon, si Boy Bombolias. Ay, teka muna, parang pumapalag na rin yata. Bakit daw yung mga link sa Malacanang noong flood control, yung floodgate, ay parang binubura? Di ba? Nagsalita na siya, ayan Bakit daw yung isang undersecretary, yung si Trigve Olaivar, na nagsabing humingi daw ng 15% para sa isang mataas na opisyal ng Malacanang, bakit daw hindi kasama sa mga nirekomendang
kasuhan. Yun na. Bakit selective? O yun na, yan na ang nakikita niyan. O, di ba? Siya ay nakakahalata na rin. Kaalyado nila ito, ha? Nung una, di ba? Ang walang ginawa ito, kundi, magsangkot ka ng senador. Ha? Isangkot mo si Duterte, di ba? Pinipilit si Vizcaya. Pinipilit, O, nakakahalata na rin siya. O, maigi naman, kasamang Terry, kaibigan natin yan. Nagigising siya. Oo. Nakakahalata na rin siya na parang may kino-cover up na meron ng narrative. Ito lang ang mga kasuhan nyo. Lalo-lalo na yung mga senador, takutin nyo para ang ibig sabihin yan, pag hindi kayo umayos, hindi kayo umayos sa impeachment, natatandaan, parang sinasabi ng malaki, mga senador, natatandaan nyo ba nangyari kay Enrile, kay Jinggoy, kay Bong? O, di ba, nakulong sila kahit mga senador sila? O, yan ang mangyayari sa inyo kung Grabe hindi kayo naman. umayos sa impeachment. Diyan nakikita ko na yung pagtutubuhan nitong investigasyon na to. Yan tinanggal si Magalong sabagkat siguro nakita nila na talagang hindi uubra yung mga style na ganyan kay Mayor Magalong. In other words, attorney, bigay na natin sa kanila Pilipinas. Yun yata gusto nila. Bakit wala na yan. pinapahaba pa? Kamote na yan. Wala na Pinapahaba pagtutubuhan nyo yan. pa yung proseso. Inyo na. Nung Kayo tinanggal na. si Cheese, Kayo na tinanggal lahat. si Marcoleta, Oh. tinanggal si Magalong, Ano pa? Lamnadis. Wala nang eleksyon. Wala lang. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Yoto Pasyo. Magpapatuloy na yan daw dinala na male-maleta na bilyon. Kung ikaw, mga 3 billion daw yata or something. Opo. Parang daang taon yata ang aabutin. Kung ikaw ay gagastos man ng 1 milyon isang araw, Okay. daang taon bago maubos yung 3 bilyon. Alam nyo, eto lang kagabi ako'y, kasi talagang ganito lang naman tayo, tinatawanan natin. Kaya lang, talagang mabigat sa loob natin. Yes. Yung ginagawang pagnanakaw na yan, na hindi ko naman malaman, may kaya na naman sila antimano. Mayaman na sila. Oh, bakit pa? Alam mo, dapat itong basahin nila, kung sila ay magbabasa ng Biblia. Itong Lucas 12, ang talata ay 15 hanggang 20. Opo. Sabi dito, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano na ang gagawin ko ngayon? Hindi hindi si BBM to. Anong gagawin natin? Hindi yun. Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ko ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Yun ang sabi ng mayaman, di ba? Ito naman ang sabi ng Panginoong Diyos. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapiti ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Di ba? Kasi aanhin mo yan, di ba? May karugtong yan, attorney. Oo. Tapos na ba? Alin? Tapos na yung Hindi, inaano mo? di ba sabi sa Dinidiscuss kanya, mo? magpakasaya ka. Opo. Di ba? Opo. Bukas ay papanaw ka na. Ayun. At bago, Anong silbi Opo. nung naipon, di pero ba? attorney, bago mangyari yan, ipamigay mo na ang tagi-1 milyon sa bawat Pilipino. Hindi solusyon yan. Hindi ba? Magkakaroon ng inflation eh. Ay, ganun? Oo, hindi solusyon yung pagbibigay talaga Ay, eh. ano dapat? Oo, hindi. Pagandahin mo yung bansa, kalye, edukasyon. Ay, kasama na yun. Hindi, ibig sabihin, hindi direkta. Okay. Oo. Yung long-term na infrastructure. Yun. Katulad ng ginagawa ng Singapore, ng Malaysia, di ba? Ng Pwede, China. Oo. At yun ang tatandaan po natin doon sa sinasabi sa Lucas. Ayan. Hindi po si Lucas Bersamin yun, Sige ha? po, sige po. Baka Okay. magkamali kayo. Ito pa, ha? Okay.
Sinasabi naman sa Mateo 6, ang talata ay 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Yun na. Diba? Opo. Diba? Very clear eh. Oh. Ito pa, sabi ng ang unang Timoteo, 6, ang talata ay 9 at saka 10. Huwag kayong, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasabaan. Ituloy po natin sa 17 hanggang 18. Huwag kayong magtitiwala sa kayamanan. Oh, very clear eh. Oh, basahin pa natin yung Efeso. Sapagkat, 5 ha, talata ay 5. Okay. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Oh, di ba? Walang kwenta yung inyong kayamanan. Oh, Hebreo 13, ang talata ay 5. Magbasa ka lang ng Biblia, hindi ka mapapariwara eh. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Opo. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Yun na. Hindi tayo magkukulang, Opo. basta tayo ay nasa Diyos. Di ba? Oh, hindi. Oo. Kaya ito sapagkat, alam mo kung bakit? Hindi tayo dapat manalig sa kayamanan. Ito po, ang dahilan sa Mateo 6, ang talata ay 25 hanggang 34. Ito yung gist niya sa 25. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ibig sabihin ay ang kaharian ng Diyos, at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa iyo. Yeah. Oh, di ba? Delikado. Ibig sabihin, maging makadiyos ka lamang, hindi ka pababayaan, magkakaroon ng masaganang biyaya. Yun na. Oh, yeah.